ang hinihingi mong bakasyon, Regina? Pinagbigyan ako, syempre. Dapat naman, sa buong pagtuturo mo, ngayon ka pa lang magbabakasyon. Ikalawa na ito, nung namatay ang ama ni na Aida, saka ngayon. Kung pwede akong hindi pumasok kahit ngayong buwan eh. Ano nga pala ang sabi-sabi sa eskwelahan? Siguro alam na nila ang nangyayari? Alam na nila. Pero ano bang maaasahan mo sa mga walang prinsipyong taong yun? Sinabi mong tuloy rin ang demanda? Oo, bakit hindi ko itutuloy? Kahit ano pang sabihin nila, tutuloy at itutuloy ko talagang demanda. Susuportahan kita dyan, Regina. Ang diferensya lang, mayor ang kalaban ko. Yan ba ako mayor? Ngayon ba't mayor ay papalampasin ko na ang kanyang anak? Sabi pa nila wala daw ako mapapala. Tayo pa raw mapeperwisyo. Sa bata-batang tao, walang prinsipyo. Ituloy mo nga yan, Regina. Sumusobra talaga anak ng mayor na yan. Kailangan talagang bitayin. Total, bita lang din naman ang mabibigay sa lalaking iyan. Mabuti pa sigurong hindi tayo umalis sa gagalangin. Hindi ba dahil sa mga bata kung bakit tayo umalis sa gagalangin? Naisip kong umutang nga tayo at ipatayo ang apartment na ito para malayo tayo doon at para hindi na maulit ang nangyari kay Aida. Hindi ba mas nagustuhan naman ng mga bata dito? Mas nahimik dito, hindi siksikan. Dahil sa pagtanda natin, wala naman tayong makakasama. Patay na ating mga magulang. Kaya naisipan ko mas mabuti na lang tayo dito, di ba? Tig-isa tayo ng kwarto. Isa kay Aida, isa kay Bel. Tig-isa tayo. Dati ko pa yan naisip, Ana. Naubos na nga pala yung gamot ni Aida. Magpapabili na lang tayo kay si Tony. Pabilihin mo na at gabi na. Malapit na siguro mag-alas 9. Sige. Tony! Sandali lang po, kinakabit ko lang po yung ilaw. Teka, may nakikita ka bang pagbabago sa kalagayan ni Aida? Hindi ba lumalala ang kanyang sitwasyon ngayon? Sabi naman ng doktor ay may shock pa daw siya. Totoo raw na nasindak si Aida. Kung sa bagay, iyon namang sugat at galos-galos ay magaling na. Ang kinatatakutan ko sa kanya ay ang kanyang nervyos. Lalo na siya naging nervyosa ngayon. Lagi niyang naaalala ang nangyari sa kanya. Hindi naman siguro, Ana. Sabi ng ospital, isa raw sa pinakamagaling na psychiatrist ang tumingin kay Aida. Sabi nga rin ni Tony. Ibinigay ni Tony kay Aida ang maliit niyang pornografo. Alam mo, sa linggo pala ang susunod na bisita dito ng doktor. Malalaman natin sa kanya kung kailangan pa ipasok sa ospital si Aida o hindi na. Hala, si Tony! Ang gamot! Tony! Bumili ka na ng gamot. Nasa tukador ang pera. Opo, nauwaw rin po si Aida. Sa atin ba yun? Tignan mo nga, Benjamin. Di po. Riyan ba si Mrs. Calderon? Opo, sino po kayo? Si Mayor! Regina! At may kasama siya! Ano kayang ginagawa niyan dito? Gusto raw kayong makausap, inay. Bakit daw? Ewan ko. Sige, papasukin mo. Magandang araw po. Magandang araw ho naman. Nagpapasya lang kami dito, Mrs. Kasama ko pala si Consel Colas. Anak mo po? Oo, anak ko. Guwapo at listo. Listong bata. Hindi basta nagpapasok. Upiin nyo naman kami, Mrs. Siya nga naman, Mrs. Kami ho naman ni Consehal ngayon lamang napadalaw dito sa inyo. Siya nga naman, Mrs. Malaki siguro ang upa ninyo, Mrs. Sa apartment na ito. Sa amin ho ito. Inaapo pa lang namin ang unang pinto. Tingnan mo na naman, Consehal. Sa kanila pala ito. Anak din niyo, Mrs. Opo, panganay ko. Marunong na tipo. Scholarly type. Law siguro ang kinukuha niya, Mrs. No? ABM, sa UP. Saan naman kaya nagtuturo? Sa Torres High School, sa Maynila. Ah,
Ano ho naman ang nangyari at bakit kayo lumipat dito? Lehitimo ho akong taga Maynila at ang aking asawa na taga Nueva Ecija. At kung maaari, wag na ho kayong maraming tanong. Natagal kami sa pagsasadya sa inyo, Mrs. Ano ba bang sadya niyo? Para iurong ang kaso niyo? Mrs. Kami na parito unang-unay para mag-discargo. Alam kong mabigat itong aming inalalapit sa inyo. Kaya naman ako'y makumbabang naparito sa inyo upang wikay ngayon ihingi ng tawad ang ginawa ng aking anak. Bakit kayo ang humihingi ng tawad? Kayo ba ang nagkasala sa aking anak? At sa kung akalain nyo, mapapatawad ko ba ang ginawa ng inyong anak sa aking anak? Sa ganitong anggulo natin tingnan, Mrs., umabot na rin lang sa ganito. Malinaw kung nakikita ang iyong punto. Di ba ninyo inaalala ang inyong anak? Kung itutuloy nyo talaga ang demanda, ang kauna-unahang gagawin para mapatunayang ginahasa siya ay ipa-examine siya. Kawawa rin ang inyong anak, Mrs. Ang ibig kong sabihin... Para ano? Para patunayan kung ginahasa o hindi ang aking anak? Sa ilalim ng batas, walang kasalanan ang isang tao kung hindi ito napatunayang nagkasala. Magandang dahilan ninyong mga abogado! Halimbawa na napatunayan nagkasala ang anak ni Mayor. Halimbawa lamang iyan. Halimbawa na napatunayan nagkasala siya. Na ewan ko kung kailan. Abando rin ng anak ng Mayor ang gumahasa sa kanya. Hindi kayo practical, Mrs. Anong hindi practical? Halimbawa nang nagpatunayang nagkasala ang anak, ang aking anak. Halimbawa lang yan. Halimbawa nang nagpatunayang nagkasala siya. Ano naman ang iyong makukuha? Ano pa ba? Hindi ang nais naming hustisya. Hustisya? Tingnan niyo ang panig ng iyong anak. Iyan ang isipin mo. Halos 18 taon kong pinalaki, inalagaan, kung maari pakatago-tago ko, pinakaingat-ingatan ko. Pagkatapos nag-aabang lamang ng bus pauwi galing sa eskwelahan, ay biglang dadamputin ng iyong anak. Dadalhin sa motel, sasaktan, doon paglalaruan at gawing parausan. Isasakay sa taxi, pauuwiin, hindi makagulapay, at pagkaranyan, paparito kayo sa akin sasabihin, ako'y maging practical? Nariyan na tayo, Mrs. Nariyan na tayo. Hindi babaeng dadamputin lang anak ko. Makakaalis na kayo. Hindi ko iuuro ang demanda. Kung sa inyo ang huwes, pues sasabihin ko sa aming abogado na may lipat sa ibang huwes. Ayaw ko sanang sabihin, pero alam niyo ang politiko rin na nakapalagay sa huwes. Sino ngayon ang huhusga na hindi lumalapit sa politiko? Nasaan ang mga huwes dito na naging kaalyado ni Mayor? Tama, pumapatay man kayo ngunit hindi kayo nagagalaw. Mrs. Alam kong malaking perwisyo ang nagawa ng aking anak sa inyo. Ibig kong tanggapin ninyo ang kahit kaunting tulong ng ito. That cheque for 10,000 pesos, pay to cash, be practical. Akala niyo ba mabibili niyo ako? Ang kapal na mukha niyo. Layas! 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 Parang mukha niyo. Sa buong buhay ko, Konsehal Kulas, ngayon lang ako sinampal. Di bali na. Akala ng mga tao yan sila'y batas? Sa kasalukuyan sila nga, inay. Lalabas din ang katotohanan at mananaig ang katarungan. Yan ang tinuturo nyo sa government? Mananaig din ang katarungan. Kay gandang sabihin, justisya o justisya poetika? Hustisyang talaga o hustisyang Diyos ko, bahala ka na. Kaya nga kailangan ng matigil ito. Sasabihin ko sa kanilang lahat. Pakikinggan nila ako, Tony. Kapag nalaman nila ang lahat, ito na ang pagkakataon natin sa hustisya. Tingnan mo, Tony. Palagay ko pinili kami ng Diyos ni Aida para rito. Ayaw nilang masira ang reputasyon nila. Tatahimik din sila. Nagkamali sila, Tony. Lalaban ako. Mula nang mapatay si Itay, pinatay, hindi na baril. Nagsimula akong mag-isip kung anong batas ang nararapat. Sa Biblia, nakita ko ang mga sagot. Naalala ko ang sinabi ng ama ni Itay noong libing. Kapag ang buhay ay inutang, buhay ang kabayaran. Hindi ba't sinabi sa Exodus, buhay ay buhay, mata sa mata, sugat sa sugat, kaya gaganti ako. Ako ang gaganti. Naganti paano? Papatayin ko siya. Tony! Kailan? Gano'ng katagal? Sa anong paraan?
paghihintay natin ay parang kaso ni Itay. Ano nangyari? Umasa tayo mahuhuli at makukulong ang mga pumatay. Pero nang nakialam ang mga politiko, wala na silang interes. Ni ang pulis na nag-iimbestiga, hindi na naging porsigido. Nakaraan na yun, Tony! Hindi pa rin ba kayo nadadala? Hanggang ngayon ay naniniwala pa rin kayo? Ituturo mo sa kanila katarungan yun, ikaw mismo ang hindi makagawa dito? Bubuka na mahusay na mamayanan, ngunit ikaw mismo ang hindi modelong mamamayan? Naniniwala ako, Tony. Maghihintay ako. Tignan mo, naninervous na naman si Aida, Regina. Nanlalamig kanina pa. Takot na takot. Nakabili ka na ba ng gamot? Ang gamot nga. Sino ba bibili? Kala ko ba si Tony? Hindi mo maaari pagpabukasan ng pagbili ng gamot? Anong oras na ba? Ay, mag-alas 11 na siguro. Meron naman siyang butika dyan na hindi nagsasara. Kailangan ni Aida, Regina. Hindi siya mapapahinga kapag hindi uminom. Sa linggo rito ang pupunta ng doktor. Pero, gabi na. Lalakad na ako. Alam mo ba ang pupuntahan ng butika? Aha. Kinakabahan ako, Ana. Sa pagkakapunta ni Mayor? Hindi. Kay Tony. Yung mga pinagsasabi niya. Kakaiba na siya. Umalis lang, kuya. Oo, bakit? May dala siyang baril. Pare? Huwag ko raw sasabihin sa inyo, sa malaking kahon sa ilalim ng kama niya kinuha. Saan may kukuha ng baril yun? Baril, inay, kitang-kita ko. Siguro naglalabas yun sa gabi. Ano naman ginagawa niya? Hinahanap ang anak ng mayor. Hindi ko siya nakikita nag-aaral kung gabi. Baka hindi na maging scholar sa sunod na semester. Nalaman mo pala eh. Ba't di mo sinabi? Kung sasama ako ni kuya, sasama ako. Mga anak, bakit kayo ganyan? Hindi mo sila masisisi, Regina. Lalo pa nga't pagkaraang marinig ang pagsanib ng alkalde at ng kusihal. Iwan mo ng bukas yung ilaw. Halina, Regina, matulog ka na, ikaw nga ang pagod. At Ben, abangan mong pagdating ng kuya mo. May kanti paano? Papatayin ko siya. Tony! Tony! Sino yan? Aida! Asan ang gamot, inay? Bakit? Si Tony, wala ka ba? Kanina pa yung bumili ng gamot ah. Anong oras na ba? Pasado 2:00 na po siguro. May nabasag po akong bote. Hindi ako makatulog, inay. Gusto mo ng gatas? Lagi kong iniisip ang lumang bahay natin, inay. Ano ka mo? Ang lumang bahay natin, lagi kong iniisip, kako. Bakit? Ewan. Basta lagi ko lang naiisip. Parang gusto ko pang naroon tayo. Parang natatakot ako dito. Hindi ako natatakot kung ako. Pero kasama ko sa panaginip. Dumating siya kasamang iba. May dala pang mga baril. Kami lang ni Kuyang naiwan. Inumin mo, sabi niya kay Kuya. Sabay bunot ng baril at tutok dito. Sinabi ko nang huwag magsusumbong, pero nagsumbong ka pa rin. Aniya, iniabot ang bote ng lason. Inumin mo. Nagmamakawa ko sa kanya. Huwag mong isipin yan. Kay bait pa naman ni Kuya Tony kung sa kanya gagawin yun. Oo, hindi nila sasaktanin yung kuya. Bait-bait pa naman ni Kuya. Oo naman, alam mo bang mahal na mahal ka nun? Anong sinabi ni Kuya Tony tungkol sa nangyari? Wala naman siyang nabanggit. Kung pumapasok siya sa kwarto at kinakausap ako, nahuli kong tinitingnan niya ako ng mabuti. Medyo nalalaglag pa ang salamin sa kanyang ilong. Sige, bumalik ka na dun sa itaas. Sige nga. Ano nangyari sa'yo? Kuya? Ano nangyari sa'yo? Aalis na tayo, inay. Dali, tawagin niyo na sina Ben. Tia Ana! Ben! Inay, Ibigay mo sa akin ang baril, Tony! kailangan ko to. Akin Tilak na. niya akong papatay at marami silang dahilan. Akin na, Tony! Susuko ka, Tony! Ibang krimen ito kasi nangyari kay Aida! At ako'y kriminal? Pinatay mo siya? Huwag ninyong sasaktan ang sinumang balo o ulila, sabi ng Diyos kay Moses. Kapag sila'y tumawag sa akin, biringgin ko at ang puot ko'y maglalatang. Inay,
Saan ako hihingi ng katarungan? Sino ang magbibigay? Ang kidlat ng Diyos ay ihagis ng naaapi. At ang tapak ng hustisya ay itataga sa lipunan ng mga pinagkakaitan ng katarungan. Nariyan na sila! Susuko ka, Ton. Calderon, napapaligiran ka namin. Ben, buksan mo ang pinto. Susuko ka. Mayor, narito ang aking anak. Susuko siya. Bakit mo pinatay ang aking anak, ha? Bakit? Bakit, ha? Kapag sinakta na ibang bata ang ating anak at tayo walang magawa sa mga nanakit sa kanya, di ba ibinubuhos sa atin ang parusa sa ating anak? Ang sabi niyo, i-arestuin niyo siya? Pagkatapos, ano yung ginagawa? Aresto! Ina-aresto? Nadalhin namin sa presinto. Parang dito pala, pinapatay niyo na siya. Ano ay nanlaban? Nanlaban? Resisting arrest. Resisting arrest? Pinatay niya ang aking anak! Kayo ang batas kapag inyong anak. Pero kapag aking anak, hindi niyo mapagbigyan ng ustisya. Napakawalang hiya niyo! Dalhin namin sa husgado. Para sa hustisya! Hustisya, hustisya! Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng hustisya? Ikaw, Mayor, alam mo ba yun ang ibig sabihin ng hustisya? Sasan yan? Masyadong makatwiran! Hindi niyo alam kung anong ibig sabihin yan. Ikaw, Mayor, alam mo ang ibig sabihin yan? Kayong lahat, hindi na niyo alam kung anong ibig sabihin yan. Inalin mo ang sarili mong anak! Parisay! Para sa hustisya! Doon ka makipagdebate. Dalhin nila sa presinto. Baliw! Dalhin niyo ako kahit saan. Sa presinto, sa husgado, sa korte. Pananagutan ko ang nangyari sa aking anak. Kung mamatay sa aking anak. Pinatay ko ang aking anak. Sasabihin ko sa kanilang lahat na akong pumatay sa sarili kong anak.